tawagin ng gobyerno natin ang mga kaalyado natin na samahan tayo sa mga joint naval at iba pang exercises sa ating karagatan of a defensive and preemptive nature na malakas ang dating pero hindi tayo yung nag-oopensiba sa defensive and preemptive nature pero hindi tayo oopensiba, hindi tayo ang aatake. Oo nga, ganun nga, yung ganun na, eksakto, ganun na yung ginagawa ng ating presidente, ng ating gobyerno. Nagpapalakas tayo ng depensa kasama ang ating mga kaalyado. That way, itong China hindi mag-e-escalate pa sa hindi na mag-iisip pa na atakihin na ba namin to para tuluyan namin makuha ang buong South China Sea at ang West Philippine Sea. Hindi nila magagawa kasi naiilang na sila sa United States of America pa lang na nagbabala na sa kanila. Sige, subukan nyo. Subukan nyo nga. Parang gano'n, di ba? Yun yung sinabi ng sa kanila eh. Any armed attack sa Pilipinas, ma-i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Ibig sabihin, may karapatan na kaming atakihin kayo kasi umatake na kayo. So yun yung dahilan eh. Pero syempre, ang tinatanong natin dito kailan naalis yan? Kailan natin mapapaalis yan, China? Evolve as soon as possible into a multi-threat, multi-theater operating armed force consistent with the archipelagic doctrine nature of our country and the necessity for defending it in a proactive and not a passive manner. Our national pride, territorial integrity, and dignity are non-negotiables for each and every Filipino. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ito mga utol ito'y ganang akin lamang Ito'y teorya ko lamang. Tungkol sa issue natin sa West Philippine Sea with China. Feeling ko, dito sa laban na ito, tayo yung nasa upper hand. Opo, tama kayo ng pagkakarinig. Pilipinas ang nasa upper hand para sa akin. Bakit kamo? Napakaganda ng taktika o diskarte na ginagawa ng ating gobyerno. Okay? Nandun na tayo. Tayo yung binubuli, tayo yung parang kinakawawa. Pero ano ang lumalabas niyan sa mundo? Nakukundi na ng halos buong mundo ng mga world leaders yung ginagawa ng China. Nang sa ganon, ang dami o patuloy na dumadami yung kumakampi sa atin o nagbibigay ng simpatya at handang tumulong. Bukod pa doon sa mga talagang kaalyado natin o may alyansa talaga tayo na pinirmahan. Okay? Sa US, sa Japan, sa Australia. Nandyan na yan, mga yan. Okay? So, bukod pa doon sa mga yon na ready na kasama na natin nag-exercise, naghahanda. Pero para dumepensa, hindi para umupensa. So yan, tingnan mo yung China. Wala na magawa. Ganun na lang. Bully na lang ng bully, mambubuli na lang. Para kasi magkamali tayo ng galaw. Para atakihin natin sila. Pero hindi nga natin gagawin. Ganun yung tolerance na ginagawa ng ating Armed Forces of the Philippines at ng ating Department of National Defense. Okay? So sa ganun, mga utol, talagang nakukuha natin yung simpatya ng halos buong mundo. Okay mga utol? So pakinggan muna natin itong pagkondena o mga paraan o mga sasabihin ng ating Senado tungkol sa issue natin with China at tungkol sa issue natin sa West Philippine Sea at pati na rin ni Secretary Gibo Teodoro at ng ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Game na muna. As I've always said, a bigger coalition is a better coalition. So yung dumadaming bilang ng mga bansa, hindi lang Estados Unidos, andyan din ang Australia, New Zealand, may 3 o 4 na bansa sa loob ng ASEAN, may 6 o 7 bansa sa European Union, nandyan yung G7, nandyan yung India at iba pa. Lahat silang nagsabing kakampi sila sa atin, lalo na dahil sa pagkapanalo natin sa Hague Tribunal. Dahil sabi nila, ina-uphold din nila ang UNCLOS dahil sabi nila, interest din nila yung freedom of navigation, yung rules-based conflict resolution sa buong South China Sea. Ituloy natin at i-enhance pa yung sinimulan na ng iilan kasama ng ating Navy. Joint Naval and Maritime Exercises, Joint Air Exercises,
itong tuloy-tuloy, talagang namimiyasa ang China, atake ng atake sa mga Coast Guard at other vessels natin gamit yung nakamamatay na water cannon. Pag-usapan siguro ng ating Navy at mga navies ng ibang mga bansang iyon, ano yung pwede pang gawin ng sama-sama bukod sa joint naval exercises para manatiling ligtas yung ating mga vessels, patuloy tayong may access sa sarili nating mga features sa West Philippine Sea, ma-resupply natin yung ating mga mangingisda at yung ating mga tropa doon na hindi hinaharas at dinadahas ng China, Mr. President. Pero 'di ba, mga utol, kung pansinin niyo, hanggang doon lamang yung kaya ng China. Pero kasi doon pa lang sa Australia, Japan, US na talagang nandiyan yung puwersa. Bukod pa doon, meron pa silang ibang mga bansa na kumakampi sa atin. Pero doon pa lang, mga utol, nagdadalawang isip na yan. So kaya nga sinasabi ko, kaya ako nasabi na tayo yung nasa upper hand dito, dahil nga, hindi sila nang-escalate na. Sabi nga ng US sa kanila, sige nga, subukan yung umatake ng armadong pag-atake o violenteng pag-atake sa Pilipinas. So kasi, ang galing nga ng ating taktika, diplomasya. Okay? So, siyempre yung simpatsya ng buong mundo nakukuha natin. Bukod siyempre doon sa mga kaparehas sa pag-uutak nitong China. So, pero alam ko, bad trip na rin kayo. Gusto nyong gumante. Anong mangyayari? Pag tayo ang umopensiba, bibitaw yung yung alliance natin, yung mutual defense treaty natin with US. That's the reason why kung bakit hindi natin dapat gawin yan. Okay? Nakukuha. Well, anyway, yun po yun. Okay, tuloy muna natin to, ha? Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, sa inyong mga kasagutan. Ganda rin yung sasabihin. Paano po tayo makakasiguro na yung mga nabanggit nyo pong bansa na kaalyado po natin ay makakatulong po sa atin? Baka naman pagdating ng panahon, hanggang salita na lang po sila at hindi po sila makatulong sa atin. Hindi ba po pwede na pag-usapan natin yung Coast Guard ng Estados Unidos, Coast Guard ng New Zealand, Coast Guard ng India, ng Australia, na pumunta rito at bombahin din nila yung barko ng China. Kasi yung palagay ko, yung barko ng Coast Guard ng Pilipinas, baka wala silang water cannon, hindi natin alam kung ano kapasidad doon, baka mahina rin ang pressure doon. Di ba natin pwede pakiusapan yung mga ibang bansa na mas modernize yung kanilang barko ng Coast Guard? Pwede ba natin silang pakiusapan na sila na gumante para sa atin? May punto, ha? Ayoko pong tumawid, Mr. President, Ginoo mula sa San Juan sa usaping gantihan. Dahil wala na pong katapusan iyan kung tutuusin. Magiging cyclical, baka maging intergenerational pa. Good point. At actually, lumabas na rin po sa balita kamakailan, kahit si Presidente, sinabi nila na hindi natin iwa-water cannon exactly. Ang China bilang ganti o bilang sagot. Mas gusto ko pang tawagin ng gobyerno natin ang mga kaalyado natin na samahan tayo sa mga joint naval at iba pang exercises sa ating karagatan of a defensive and preemptive nature na malakas ang dating. Pero hindi tayo yung nag-oopensiba sa defensive and preemptive nature. Pero hindi tayo oopensiba, hindi tayo ang aatake. Oo nga, ganun nga, ganun na, eksakto, ganun na yung ginagawa ng ating presidente, ng ating gobyerno. Nagpapalakas tayo ng depensa kasama ang ating mga kaalyado. That way, itong China hindi mag-e-escalate pa sa hindi na mag-iisip pa na atakihin na ba namin to para tuluyan namin makuha ang buong South China Sea at ang West Philippine Sea. Hindi nila magagawa kasi naiilang na sila sa United States of America pa lang na nagbabala na sa kanila. Sige, subukan nyo. Subukan nyo nga. Parang gano'n, di ba? Yun yung sinabi ng sa kanila eh. Any armed attack sa Pilipinas, ma-i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Ibig sabihin, may karapatan na kaming atakihin kayo kasi umatake na kayo. So yun yung dahilan eh. Pero syempre, ang tinatanong natin dito kailan naalis yan? Kailan natin mapapaalis yan, China?
Actually ako rin, wala rin akong idea kung paano natin pa mapapaalis yan sa ating mga teritoryo. Pero yung diskarte na ginagawa ng ating gobyerno ay para sa akin maganda. Okay, pero yung mga kapwa natin Pinoy na nagre-rally pa na gusto nilang paalisin US, dapat nag-iisip-isip kayo mga kababayan dahil kita nyo na yung threat ng China di ba? Grabe naman kayo. Papaalisin nyo pa yung isa sa pinakamatibay nating kaalyado. Ano na mangyayari sa atin sa Pilipinas? Hindi naman natin kaya China, kaya nyo ba? Yung mga nagrarally, sinasabihan ko na gusto nila paalisin pa yung mga Amerikano na, ano ba yan? Sabi nga ng iba, mga bayad daw yun. Anyway, mga utol, tuloy muna natin to Paki-comment na lang inyong opinion. China. Pero para i-deny siya na gawin yung ganyang mga offensive actions sa ating mga vessels, ating mga mangingisda at ating mga tropa. And tama din po Mr. President ang ginoo mula sa San Juan. Over time, nagbabago-bago rin ang interes ng iba't ibang mga bansa. Baka iwan yung tayo, mga kaalyado nga Jinggoy natin ngayon, noon, kalabang mortal natin, panahon ng mga naunang kasaysayan. Pero sa panahon ngayon na napaka-eloquent ng pagkasabi nitong iba't ibang mga bansa at dumadami sila dahan-dahan, hindi na babawasan, hindi tayo nalalagasan ng kaalyado sa usaping ito. I-maximize po natin, i-optimize po natin iyan para ma-secure talaga yung ating soberanya at possession sa mga bahaging atin sa West Philippine Sea, Mr. President. Good point, no? Good point, mga utol. Dumako naman tayo ngayon kay President Bongbong Marcos doon sa tanong sa kanya na may iniaalok kasi sa atin ng Pransya. Isipin mo, France nag-aalok ng bilateral exercise yata kung hindi ako nagkakamali. Okay, pakinggan muna natin to ang kanyang tugon dito. Good morning. President, sorry, I have to kneel down. President, last week yung French Navy nagpahayag French sila Navy, ng intensyon na or exclusive na bilateral exercise with Philippines. Bilateral ano po reaction exercise. nyo and pabor po ba kayo na gawin ito sa West Philippine Sea? Butol, yung French Embassy, French Navy ay nagre-request ng exclusive bilateral exercise with the Philippines. Ang tanong niya kung pabor ba na gawin ito sa West Philippine Sea, okay? Kasi napuputol yung mic niya, mga utol. Well, siyempre at dyan naman talaga ang ating yun ang area na binabantayan natin. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga iba't ibang bansa. Kahit na hindi, yung iba nga ay nanggagaling sa malayo pa. Ngunit sila ay handang tumulong sa atin. Tama. At kapag tayo ay nagkakaproblema, very supportive sila hanggang hindi lamang sa salita, kundi pati na sa mga tinatawag na joint cruises. Kaya napakalaking bagay yan dahil ito lang ang paraan upang magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation at ang daming dumadaan dyan at yung tinatawag na global economy ay umaasa at kinakailangan para ang global economy ay gumanda, kailangan libre, ligtas ang lugar ng West Philippine Sea. Kaya lahat ng tumutulong sa atin, tayo kasama rin dyan, lahat ng tumutulong sa Pilipinas, kami nagpapasalamat at ito ay magiging malaking bagay, malaking tulong para mapayapa at maging stable, may stability ang West Philippine Sea. Yun mga utol. Yun rin naman isa sa mga malalaking dahilan, malalaking rason kung bakit talagang pilit gustong kuhain o gustong makontrol ng China itong buong South China Sea. Dahil nga doon sa global economy yung ruta. Trade route kasi to ng 33%, kung hindi ako nagkakamali, 30% more or less ng trade route ito ng ekonomiya. Yung mga import-export, dito po dumadaan yung mga barko. Imagine nyo na lang kung makokontrol ito ng China, di nakontrol nila yung ekonomiya ng mundo. Diba? Yung palitan, yung komersyo. Okay, yung merkado. Yun, isa sa mga dahilan. Bukod na lang, plus na lang yung langis. At yung mga natural gas oil deposit dyan sa West Philippine Sea o just South China Sea. Plus na lang yun. Okay? Anyway, mga utol, gusto ko lang ding i-share sa inyo itong pahayag naman ni Secretary Gibo Teodoro na sabi niya ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas ay non-negotiable.
And I have told the armed forces of the Philippines that we will be increasing the pressure continuously for them to evolve as soon as possible into a multi-threat, multi-theater operating armed force consistent with the archipelagic doctrine nature of our country and the necessity for defending it in a proactive and not a passive manner. So I congratulate not only those who participated, but the government of the United States, government of Australia, the government of France. We welcome more multilateral cooperative activities and maritime cooperative activities. We thank our civilian partners, the Coast Guard and the Philippine National Police, whose assistance was vital. And we thank the local communities who will continue to welcome us because our national pride, territorial integrity, and dignity are non-negotiables for each and every Filipino. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo lahat. O ayan, mga utol, no? Madalit sabi, true sila sa kanilang salita ang ating gobyerno na talagang handa ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Yun lang yun, mga utol. So sana yung mga pinalalabas na informasyon, mga false information ng China, wag po kayo makinig dyan. At saka yung mga nagrarally, mga kapwa natin ni Pinoy na parang kumukundi na pa sa ginagawang aksyon ng ating gobyerno, yan lang po yung kaya natin gawin. Hindi po natin kaya mag-isa ang China. So wag na po kayo magaganyan. Papalayasin ng US, grabe naman kayo. Anyway, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyong lahat. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like and subscribe.